Nako, maraming nagre-react, maraming nagagalit at binubugbog ngayon sa social media at sa lahat ng klaseng usapan ang COMELEC at saka ang Senado Ethics Committee. Okay, unahin natin itong sa COMELEC. Kasi po sinabi ng COMELEC na wala daw po na nalabag na batas sa ngayon si Senador Rodante Marcoleta sa pag-amin na tumanggap ng donasyon para doon sa kanyang doon sa nakaraang eleksyon. At hindi nga niya nilagay sa kanyang SOSE, Statement of Contribution, before COMELEC. Yun po yung issue dyan. Ang sinasabi ng COMELEC, si Marcoleta daw ay tumanggap ng donasyon nung ito'y congressman pa lang, hindi pa kandidato. Nagpaplano pa lang tumakbo, parang gano'n. Wala daw paglabag sa eleksyon o sa batas sa eleksyon. Yun ang sinasabi. Kaya walang pananagot na si Marcoleta. At ang pinapanagot ngayon ng COMELEC ay yung mga nag-donate ng pera. Isipin mo yan. Yung tumulong kay Marcoleta, sila pa ngayon ang may problema. Ay yun ay pribadong buhay, pribadong mamamayan yun, hindi naman gobyerno. Pero yung taga-gobyerno na tumanggap ng pera, yun daw po ang walang pananagutan. Kaya galit ang mga tao sa COMELEC. Grabe kung yung mababasa ang reaksyon ng tao. Di ba? Yung nagbigay ng pera, mayroong problema. Pinapanagot ng COMELEC. Yung tumanggap, hindi. Yan po yung nangyari. Ngayon may pasubali ang COMELEC. Hindi pa raw tapos kasi para bang ang issue, dun sa SOSE, hindi mo na maidineklara kasi nga, paano i-deklara? Ang kanyang paniniwala hindi naman ako kandidato pa ng panahon yun. So, parang konsuelo de bobo na lang. Pakonsuelo na lang ho yung sinasabi ng COMELEC na may problema sa SOSE. Doon nga sa pagtanggap, hindi nyo pinapanagot Naniwala kayo doon sa sinabi na tinanggap niya ng congressman pa lang. Kung ganyan, ang samang president niyan. Lahat na lang kakandidato sa susunod na eleksyon, tatanggap sila ng pera habang nakapwesto pa. Habang hindi pa sila kumakandidato. At pag sila tumanggap ng pera nang hindi pa kandidato, wala pala silang pananagutan. Tinuruan pa ninyo mangurap yung mga government official at kandidato pagka gano'n ang dating sa aking observation at opinion. Nasa batas na nga yung pagtumanggap ng pera na ang purpose ay para sa eleksyon, dapat ideklara. At pag hindi idineklara, mayroon ng pananagutan sa batas. Bakit iiwas kayo ngayon na hindi pa siya kandidato kaya wala pa nilalabag na batas? Ang samang president niyan. Tandaan nyo, sa susunod na eleksyon, lahat ng gustong kumandidato, mangangalap na ng pondo before election. Bago sila kumampanya dahil yung pala ay safe. Wala silang pananagutan. Grabe. Tinuturuan yung maging kurap ang politiko. Kahit hindi pa kandidato, gusto magkamalalang pera. Pero pagkatapos, pag sila kandidato na, wala na silang tatanggaping na donasyon para wala na rin silang idideklara kung magkano ang donasyon at magkano ng gastos na sa nakarang eleksyon. Ganun ba, COMELEC? Pambihira naman kayo, COMELEC. Chairman George Garcia at lahat ng commissioner, magpaliwanag kayo sa taong bayan. Mahirap pag ang taong bayan ay wala ng tiwala sa COMELEC. Kayo pa naman ang inutusan ng saligang batas na magpatakbo ng political exercise sa ating bansa. Pero kung ganitong inyong katwiran at ginagawa, hindi yan katanggap-tanggap. Kaya nga tumanggap ng pera yung congressman Dahil gagamitin sa eleksyon, kaya nga binigyan ng pera, kaya nga nagbigay ng pera yung mga kaibigan para daw maging senator. Di gagamitin sa eleksyon. Yung tumanggap, walang kaso, yung nagbigay, ang kakasuhan. Anong klase tayo? Anong gobyerno ang COMELEC? Anong prinsipyo COMELEC ang inyong pinaggagawa? Kayo rin, pag nawala ang tiwala ng taong bayan sa inyo, apektado ang inyong paghahanda sa anumang eleksyon sa ating bansa. Kasi napakasamang president ng inyong ginawang ito sa kaso ni Marcoleta. Walang personalan, kaibigan ko si Marcoleta. Kilala ako niya. Pero dito sa nangyaring ito, hindi magandang halimbawa yan. Okay? Any comment, reaction? Samantala, dito naman po sa Ethics Committee ng Senado, talagang malabnaw ang dating. Nag-meeting sila dahil ang bagong chairman dyan ay si Senator J.B. Ejercito.
ultimo palang pagsuspende ng sweldo or no work, no pay sa senador, katulad ni Bato de la Rosa, hindi na pumapasok, mag-aanim na buwan na. Wala pa rin magagawa daw ang komite kasi wala daw sa rules ng Senado at ng komite yung no work, no pay. Oh my goodness. So pakapala na lang. Pag ikaw ay naging senador, kahit hindi ka magtrabaho, tuloy ang sweldo, okay lang. Wala palang bawal. Wala palang rules. Wala palang pananagutan. Ganon, Senador JB. Manindi ka naman kayo. Kulang-kulang na 400,000 a month yan. Sinusweldo ng isang senador, walang ginagawa. Dahil hindi pumapasok. Yung mga Pilipinong 8 hours nagtatrabaho, yung iba 12 hours nagtatrabaho, hirap na hirap kumita ng kaperanggot na pera. No work, no pay sila. Diba? Sa gobyerno, napakaraming contractor, casual employees, talent ang kanilang estado kahit na ilang taon nagtatrabaho. No work, no pay yung mga yon. Tapos ang senador na hindi pumapasok, tuloy-tuloy lang ang maligayang araw dahil sa sweldo. Wow! Di kung walang rules, gumawa kayo ng rules para ipagbawal. Kailangan pa bang iutos yun? Hindi katuwiran na walang rules. Bakit hindi nyo nilagay? Dahil kayo ang madidisiplina. Dapat from day one, naglagay na kayo ng rules na ganun. Para sa ganun, yet pag dumating ganitong panahon, meron na kayong gagamitin. O sinadya nyo wala sa rules. Kasi ang papahirapan at tatamaan dyan, kasamaan nyo, kayo rin. So protector kayo ng abusado? Kasi abusado na yung hindi pagpasok eh. Abuso na yun sa pera ng bayan at mamamayan. Ibinoto na senador, hindi pumapasok, tapos tuloy ang sweldo. Di ba pang-aabuso yan? O yung ganong klaseng pang-aabuso, hindi nyo madidisiplina, senador, chairman ng komite at ethics committee ng Senado. Anong klase? Magiging protector kayo ng mga pala-absent. Magiging protector kayo ng mga abusadong senador kapag ganyan ang nangyayari. Sa akin pong observation, opinion ko lang po yan. Kasi hindi katanggap-tanggap. Kung sa mga simpleng opisina ng gobyerno, mayroong pagdisiplina ang HR, Human Resources Development o kung ano mang opisina naghahawak sa mga personel, may pagdisiplina yan. Dahil yan ay iniuutos ng Civil Service Commission. Ang pagdisiplina, maging maayos, marangal, ang bawat empleyado. Dahil hindi kayo sakop ng Civil Service Commission, dahil kayo mga senador, kayo dapat na magdisiplina, hindi nyo gagawin. Simpleng rules, hindi nyo may patupad o hindi nyo magawa. Wow, ano namang proteksyon sa pera ng bayan inyong pinaggagawa. So, pasintabi na po, hindi rin katanggap-tanggap ang inyong desisyon at ginagawa sa Senado. Diyan sa kaso ni Bato de la Rosa, katulad din ng ginawa ng COMELEC na hindi rin katanggap-tanggap na ganyan, na masyadong protektado. Dahil sila yung mga senador? Ganun ba? Ababdalo na ba sila? Dahil senador sila? Anong gobyerno meron tayo kung ganito ang sistema? Nakakadismaya at hindi nakakatuwa ang galaw ng mga senador ngayon at galaw ng COMELEC. Hindi ko nila lahat ng senador. Yung mga membro ng Committee on Ethics Committee at yung liderato ng Senado, gising-gising naman kayo. Masyadong umaabuso na ang inyong mga kasamahan. Okay pa rin sa inyo.